Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So kahapon, yung ginawa natin is cancel order. So once na i-click natin is maka-cancel na tayo ng order. So since ngayon is wala pang process na order is wala pa tayong maka-cancel. So again, maka-cancel lang yung order natin kung yung mga transaction lang sa araw na ito. Okay? Then pag the other day, so automatic mawala yung mga transaction dito. So next natin gagawin is, paano naman natin siya ipa-display yung cancel order natin papunta dito sa ating admins. Example, this one is admin 34. So paano naman natin siya ipa-display dito sa ating cancel order. Okay? Ayan. So stop muna tayo, tapos create tayo ng form. So dito natin siya ilagay sa ating administrator side, tapos add lang tayo form. Tapos FRM cancel order list. Okay? So yun yung lagay natin dito. Change natin yung ating tanggalin natin to. Tapos naka-center screen. And then dito sa ating control box, set natin ng false para matanggal yung header natin. Tapos dito is palitan natin siya ng fixed angle. Tapos yung font palitan natin. Okay, tapos yung color, so change natin into white. Okay, so mayroon tayo dito sa cells, yung sales report natin na. So ito lang siguro yung kopyahin natin, yung size niya. Ayan. Then lagay natin dito. Okay, so para pareha lang sila ng size. Tapos copy natin to, copy. I think copy na lang natin to lahat. Copy. Tapos lagay natin dito. Mali yata. Una natin pag-copy yung ito lang muna. Una natin pag-copy. Lagay natin dito. And then, next natin i-copy ito sila. Copy natin to. So, siguro ito is hindi na. Ayan. Tapos, taas natin ng konti. Okay. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Okay. And then, balik tayo kay sales. Tapos, F7 tayo. Tapos, kopyahin lang natin to. So, load records. To, kopyahin lang natin to. Copy. Then, balik tayo kay order list. Dito. Tapos, lagay lang natin dito. Si load record. Okay, so, nag-error dito. Ito sila. So, yung gagawin natin is, import muna tayo ng reference. Import MySQL .data.mysql client. Tapos add tayo ng dalawang variable. Dime is st1 as string. Dime is st2 as string. So dalawang variable, no? Tapos ito is tanggalin na lang natin to. Tanggalin natin yan. Ito rin. So kailangan natin yang tanggalin. Ayan. Ito is tanggalin rin natin. Okay. And then, ano pa? So ito, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Okay. Tapos dito, instead na completed, palitan natin siya ng cancel order. Okay, so ayun, no. So hindi pa pala natin tinawag, no? So cancel lang muna tayo siguro.
i-cancel lang muna natin. Tapos balik tayo kay FRM main. Tapos ito, palitan natin tong button na to ng BTN. Cancel order. Tapos itong si cancel order. Ayan, so tawagin lang natin with FRM cancel order list. Ayan. So I think kailangan natin siyang i-maximize, no? I-maximize natin siya kasi dapat is dito natin ipa-display kasi dito sa loob. So kailangan natin siya i-maximize. Windows state, so naka-normal lang siya. So palitan natin na maximize. Balik tayo kay main. And then that top label. So top label natin is false. And then panel 3 dot controls. So sino po yung si panel 3? FRM cancel order list. So sino po yung si panel 3? So si panel 3 is ito siya. So kasi dito natin siya ilagay. So this is the panel 3. So dyan natin i-add yung ating FRM cancel order list. Okay, that load records, pagpa-display ng records, and then bring to front, tapos show. So check natin para natin yung program. Okay, so login tayo. Sysadmin 1, 2, 3, 4. Ayan, so dapat makita natin dito cancel order. Okay, so wala pa pala tayo dito, no? Wala pang code yung sa ating picker. So, sige, i-try lang muna natin dito. Mag-create tayo ng ano sa cashier. 1, 2, 3, 4. Wait, may palitan ako. So I think hindi siya dapat kasi nakalagay sa akin dito is initial cache. So I think start cache yung ilagay natin diyan. Start of day. Tapos start cache. So tapos ito is change natin to white. Kasi sa POS, kailangan kasi may start amount tayo na pan-change sa ating sa cashier. Cashier 001, 1, 2, 3, 4. So example ito, start of day, then start cash. Example is, lagyan natin siya ng 200. Tapos, ayan. So may 200 na siya. New transaction tayo. Sample order tayo nito. Order tayo niyan. Order tayo nito. Ito. Tapos, new order naman. Ito. Order tayo nito. Order tayo nito. Tapos, new order. So, ito is isettle natin. So, settle natin. Lagyan natin siya ng 700. So, wala pa tayo ditong thermal printer or thermal print. So, lagyan lang natin yan soon. Okay. So, yung transaction tayo. Dapat ito is hindi siya naka-disable. Kasi naka-disable siya. Dito kasi sa ating POS, once na walang laman ito is automatic siya nag-disable. So, i-search, hanapin muna natin yung code niya. Kung saan siya nag-disable. Punta tayo kay LED card. Ayan. So, si cancel is dapat is hindi siya nag-disable. So, tanggalin natin siya. Settle na lang yung itira natin.
So, cashier 001, 1, 2, 3, 4. Okay, so ang pwede lang yang makancel is yung mga current transaction. So, yung transaction this day. So, yung mga transaction from yung sa ibang araw or sa yung nakaraang na mga araw, so hindi na siya pwede i-cancel. Like for example, this one, cancel natin to. So, nangingi siya ng administrator password. So, hindi niya basta-basta makancel siya. Okay, so again, pag mali, ayan. So, itama natin. Cancel order, yes or no. Pag yes, automatic siya nag-cancel. Okay, so natanggal siya. Ayan. Then sa sales report is automatic rin siya natanggal dito. Chinek na natin yan. Ayan, 7. So, 7 na lang. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na lang. And then, log out muna tayo. Tapos, balik tayo dito kay admin. Sysadmin, 1, 2, 3, 4. Tapos, dito sa ating sales. So, sa sales natin is 7 na lang rin. No? Kasi may kinancel tayo. So, dapat dito sa ating cancel order, ayan, makikita na siya, no? Kung i-move natin ito, ay, wala pa siyang code. So, once na i-move natin ito is automatic rin makikita yung mga previous na mga cancel transaction. Then, dapat is printable rin ito. So, wala pa tayong mga code dyan. So, lagyan muna natin siya ng code. Dito tayo kay cancel order. Okay, tapos dito is close natin, dispose. Tapos ito siya is load records. Ito rin. Load records. So, pag-click natin ito, ayan, so automatic na siya, dalawa na. Kasi may kinancel ako kahapon. Yan, yung pizza Noybe at saka pizza G's na makita natin. So, dapat ito rin is printable. And then, aside sa cancel order, gagawa pa tayo dito ng yung mga fast moving item or yung mga best selling item. Okay, kung ano yung mga pinakamabinta ng mga item. Tapos, gagawa pa tayo dito ng isa pa. Yung, paano makuha yung total sales niya by month, by quarter, or by year. Okay, so ayan. Gawan rin natin dito. Okay, tapos lagyan rin natin ito ng log history, audit trail, user account para makakreate tayo user account. Tapos the system setting. So system setting yung name ng ating store na gagawin. So again, dito is lagyan pa natin siya ng adjust muna natin para hindi natin makalimutan yung may dadagdag natin dito. Baba pa natin. So, magdagdag pa tayo dito ng, I think, 2. Lagay natin dyan. Ayan. Tapos, move natin to. Okay, so, ito is, palitan natin to ng best selling item. Or best selling. Tapos, ito, sales summary. Okay, so sales summary, lagay natin dyan.
Ayan, so yan yung idadagdag natin para hindi natin makakalimutan. So I think ano pa to is I think nasa 2 linggo pa tayo itong tutorial na to bago ito matapos. Kasi lagyan pa natin to ng report sa ating cancel order. Tapos dito is mag-code pa tayo sa base selling, lagyan pa natin ng report. Tapos sa sales summary, lagyan pa natin ng record, tapos report, tapos yung log history, tapos audit trail. Ayan, so medyo tapos maglagay pa tayo ng code para sa ating thermal printer. Tapos yung sa ating available na printer. Okay? So I think sa printer is mag-set ng printer is dito na lang natin siya ilagay sa ating POS. So instead na table, kasi sa table is tanggalin natin to. Check natin if ayan, meron tayong table dito, no? So ilipat lang natin tong yung table, F5 table. Ito, ilipat lang natin to. Okay, ayan, lipat lang natin yan papunta dito sa ating dito. Change natin into btn table. And then, ayusin lang natin to sa susunod na mga araw. Yung sa table natin. Tapos, dito sa ating POS, so, cancel order, sales report, tapos ito is, palitan natin to ng printer settings. Okay, so printer setting na yung ilagay natin. Then, yung name niya is btn printer. Kasi, bago niya i-print, so, iset mo na niya doon kung anong printer yung para sa pag-generate ng report niya dito. So, since thermal printer lang, ayan, so thermal rin yung gagamitin natin. And then dito sa ating sales report, thermal pa rin yung gagamitin natin dito. Kasi mayroon tayong sales report dito, no? Ayan, dito is pag i-print natin to, so dapat printable to. Pag i-print natin yan is sa thermal pa rin siya lalabas. Okay? So, I think yan lang muna yung gagawin natin tutorial for this day. And I hope meron kayong natutunan na bago sa ating tutorial. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and paki-like na rin sa mga video natin and paki-share sa mga video natin. I'm sure marami kayong matutunan kahit hindi kayo IT na willing kayong matuto about programming is this channel is makakatulong ito sa inyo. Okay? And then please paki-support na rin sa ating clip para sa ating audio para mapaganda yung audio natin, that is noise cancellation app. So para mas tuloy-tuloy pa yung ating yung good quality ng ating audio. Okay? So pasensya na kayo, galing kasi ako sa klase ngayon. At saka diretso na ako gumawa ng tutorial. So hindi ko pa kasi hindi ko na kasi may free time ako na 30 minutes, so kaya ginawan ko na lang ng tutorial. Ayan. So ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.